Kumusta mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda at sa lahat ng mahilig sa dagat. Ako ang inyong paboritong angler at weather analyst at narito ako para bigyan kayo ng pinakamainit na forecast para sa ating pangingisda. Ngayong araw, December 21 to 2025, isang linggo na puno ng pangako. Alam kong marami sa atin ang nagtataka, maganda ba ang araw na ito para mangisda o mas mabuting manatili na lang sa bahay? Well, meron akong mga bagong data na nahanap para sa inyo at ipapangako ko, mayroon tayong pag-uusapan tungkol sa araw na ito. Ang araw na ito ay magiging kakaiba dahil sa isang kawili-wiling kombinasyon ng yugto ng buwan at mga pagbabago sa panahon. Hindi ito magiging isang simpleng araw ng pangingisda. Ito ay magiging isang hamon na may malaking potensyal para sa isang epikong huli. Kaya humanda kayo dahil sisilipin natin ang mga posibilidad na naghihintay sa atin sa ating mga fishing grounds. Prognose ng pangingisda at mga taktika. Bangus, milkfish. Ang bangus, ang ating pambansang isda, ay madalas mahahanap sa mga mabababaw na bahagi ng baybayin at sa mga sapa na may malakas na agos, lalo na kung saan may maraming lumot at plankton. Sa temperatura ng tubig na halos 28 hanggang 29 na degree Celsius na napakainit, aktibo sila sa paghahanap ng pagkain sa mga lugar na ito. Dahil sa pag-ulan na inaasahan, maaaring lumabas ang mga ito sa mga estuary at bibig ng ilog na nagdadala ng mas maraming pagkain sa kanilang abot. Para sa bangus, ang long casting na float fishing gamit ang breadcrumbs o algae bilang bait ay lubhang epektibo. Subukan din ang maliliit na popper o surface lures sa umaga o sa mga oras ng takip silim kapag kalmado ang tubig at mas malapit sila sa ibabaw. Ang lohika dito ay simple. Ang bangus ay kumakain ng maliliit na organismo at ang mga lumot at plankton ay sagana sa mga naturang lugar. Tandaan, mga kaibigan, ang bangus ay mabilis kumain, kaya kailangan ng mabilis na reaksyon kapag lumubog ang inyong float. 2. Lapu-lapu, grouper. Ang lapu-lapu ay mahilig sa mga batuhan, coral reefs at wreck sites kung saan may mga pagtataguan at madalas nilang inaabangan ang kanilang mga biktima. Sa mainit na temperatura ng tubig, mas aktibo sila at lumalabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. Kahit umuulan, mananatili sila sa kanilang mga tirahan, naghihintay ng pagkain na dadaan. Maaari silang lumabas sa mga gilid ng mga estruktura upang maghanap ng biktima. Kaya, saan may bato at anino, nandoon ang lapu-lapu. Gumamit ng bottom fishing na may mabibigat na sinker at buhay na bait tulad ng maliit na pusit o isda. Ang jigging at casting ng soft plastics malapit sa mga estruktura ay maganda rin dahil ginagaya nito ang kilos ng kanilang natural na pagkain. Ang lapu-lapu ay isang matalinong isda, kaya maging tahimik at tiyakin na ang inyong line ay malakas dahil malalakas silang lumaban, lalo na kapag sinubukan nilang bumalik sa kanilang mga hideout. 3. Tambakol, yellowfin tuna. Ang tambakol ay karaniwang mahahanap sa bukas na karagatan, lalo na sa mga lugar kung saan may malalim na tubig at masaganang bite fish. Disyembre ang rurok ng kanilang panahon ng pangingitlog, kaya't maaaring makita sila sa mga lugar na may sapat na pagkain na humahantong sa mga feeding frenzy. Ito ay nangangahulugan ng mas mataas na aktibidad sa paghahanap ng pagkain. Dahil sa pag-ulan, maaaring mas malapit sila sa ibabaw ng tubig na naghahanap ng pagkain, lalo na kung mayroong bait fish na lumalabas. Para sa tambakol, kailangan natin ng trolling na may malalaking lures o sariwang bite fish. Kung makakita kayo ng mga ibon na sumisisid sa tubig, tandaan,
Yan ay isang malaking sinyalis na may tambakol sa ilalim. Ang vertical jigging sa malalim na tubig ay epektibo rin. Maging handa para sa isang matinding laban dahil ang tuna ay tunay na mandirigma at kayang lumaban ng napakatagal. Pagsusuri sa mga kondisyon. Panahon. Mga kaibigan, sa araw na ito, Disyembre 21, 2025, inaasahan natin ang pag-ulan sa araw at mahinang pag-ulan sa gabi sa maraming bahagi ng Pilipinas. Ang temperatura ng hangin ay aaabot sa halos 24 hanggang 28 degrees Celsius. Ang halumigmig ay nasa halos 89%. Ang hangin ay magiging mahina hanggang katamtaman, posibleng mula sa kanluran hilagang kanluran. Ang presyo ng atmosfera ay malamang na bumababa o mababa na maaaring maging dahilan ng pagiging maselan ng kagat. Sa aking karanasan, kapag bumaba ang presyon, madalas lumalim ang isda at hindi masyadong kumakain. Ngunit dahil sa bagong buwan, iba ang sitwasyon na ating tatalakayin sa susunod na bahagi. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa ating mga karagatan ay nananatiling napakainit na nasa halos 28 hanggang 29 na degree Celsius. Ito ay perpekto para sa ating mga tropikal na isda na nagpapanatili sa kanilang mataas na aktibidad sa paghahanap ng pagkain. Ang mainit na tubig ay nangangahulugan na ang isda ay aktibo at gumagalaw. Kaya huwag matakot na hanapin sila sa iba't ibang lalim at lugar. Yugto ng buwan. At ngayon sa yugto ng buwan, ngayong Disyembre 21, 2025, tayo ay nasa yugto ng waxing crescent o gasuklay na buwan. Ito ay 1 o 2 araw lamang pagkatapos ng new moon o bagong buwan. Sa paniniwala ng marami sa atin, ang bagong buwan ay isang napakagandang panahon para mangisda. Bagaman, maliit pa ang ilaw ng buwan, ang malakas na gravitational pull ng araw at buwan sa panahong ito ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa tubig na nagiging sanhi ng masaganang pagkain at mas aktibong pangingisda. Ito ang isa sa pinakamahalagang aspeto na nagpapataas ng ating pag-asa para sa araw na ito. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Batay sa lahat ng ito, masasabi kong ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay magiging mabuti na may potensyal na maging napakaganda. Habang ang bumababang presyon ay maaaring gawing maselan ang kagat sa ilang oras, ang malakas na impluensya ng bagong buwan at ang mainit na temperatura ng tubig ay dapat magpapanatili sa isda na aktibo, lalo na sa mga oras ng mataas na solar activity. Asahan ang mga predatory fish na maging mas aktibo sa araw dahil sa madilim na gabi na dulot ng new moon phase. Kung lalabas kayo, tiyakin na handa kayo para sa mga pagbabago sa panahon at laging maging handa para sa isang potensyal na malaking huli. Ang susi ay ang pagiging madiskarte at pag-angkop sa kasalukuyang kondisyon. Pagtatapos. Kaya't mga kaibigan, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Kunin ang inyong mga gamit at naway wala kayong huling palikpik ni Kaliskis. Kung nagustuhan nyo ang forecast na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigang mangingisda, at syempre, mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang fishing tips at forecast. Anong mga huli ang inaasahan ninyo ngayong Disyembre? Mayroon ba kayong sariling mga pamahiin sa pangingisda sa panahon ng bagong buwan? Ibahagi ang inyong mga obserbasyon sa comments sa ibaba at tara, magkwentuhan tayo.